O isipin mo, meron palang pondo riyan para gawin. Sana yung kung ano yung trabaho nyo, yun ang gawin nyo. Hindi yung ibubulsa nyo yung pera, tapos kaming mahihirap ang magdurusa. Ibalik nila yung perang ninakaw nila at makulong silang lahat. Eh, yun yung nagnakaw ng mangga. Oh, nakulong agad. Ba't itong katakot-takot ang sinalantang katakot-takot ang naperhisyo hindi magawa ng aksyon. Ang gusto ko lang po, maparusahan kayo. Mahiya po kayo, mga kayo. Ito ang mga hinaing ng ilan sa mga residenteng lalong nalubog sa baha dahil sa flood control projects. Dito sa bahaging ito ng Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan, meron naman sanang flood control project. Kaya lang, pagdating sa bahaging ito, hindi natapos yung proyekto. Ang resulta, pagka mayroong kalamidad katulad ng bagyo at mga pag-ulan, umaagos pa rin ang tubig mula sa Pampanga River na siyang nagiging dahilan kung bakit ang mga residente sa lugar nalulubog pa rin sa baha. Si Alpine Pagdanganan, magkahalong inis at galit ang nararamdaman dahil sa kanilang sitwasyon. Ngayon po, ang kiniinis ko lang po yun na lamang may pondo pa lang. Bakit po hindi po tinapos to? Ang tinutukoy ni Alpine, ang 96.4 million pesos flood control project sa nasabing lugar na sa ulat ng DPWH noon pang February 2023 natapos. Ito rin ang labis na ipinagdaramdam ni Anita Marin. Kaya masakit po sa amin yung ginawa nila na pagkurakot dyan sa mga pera na yan, pinagawa nila ng hindi tama. Kulang-kulang, hindi tama ang materyales. Masakit po yun talaga sa amin. Halos buong Barangay Bulusan lubog sa baha. May mga bahagi pa ng lugar, lalo na sa mga kabahayan na kinakailangan magbangka para ang mga residente makarating sa kani-kanilang bahay. Ang tubig sa regular na pagkakataon, kahit maaraw na maaraw, ngayon ay tanghaling tapat, umaabot hanggang sa bintana. At pagka maulan, lalo pagka may bagyo, halos lumubog ang unang palapag ng mga bahay at kung walang ikalawang palapag, second floor, third floor, lubog ang buong bahay ng mga residente dito sa lugar. Dito namin nakilala si Jester Season. Nagpagawa ng maayos at magandang bahay pero hindi na mapakinabangan ang unang palapag nito. Opo, ito na po yun. Kaya lang, di na po namin nagagamit. 3 taon na po mahigit. Kasi nga po ganyan yung sitwasyon namin dito. hindi ba ginastusan nyo rin to? Tapos maganda yung pagkakagawa niya. Opo, kompleto po ito. Nakatiles din po yung ilalim nito. Kung mapapansin niyo po, tingnan niyo po ngayon, putik na. Wala na. Nangangamba rin si Jester, hindi lang para sa kalusugan ng kanyang pamilya, kundi maging para sa kanilang kaligtasan. Ang problema lang po kasi namin dito, lalo po pagka ganyan, baka po mamaya may pumasok na sa loob, hindi po namin alam. Lalo pag gagawin, tutulog po kami. Eh lalo po yung mga nakaraan dito, alam ko, dami nilang nakuha ang sawaw eh. Ito rin ang pangamba ni Nestor Nabong at ng mga residente sa lugar. Yung misis ko may sakit yan eh. Halimbawa, sinumpong na nandito ka sa lugar na ito, ay mamamatay ka rito ng walang rescue. Eh, dahil gusto mo mang sumakay, wala kang masasakyan. Ayun ang sistema rin. Isipin nyo, ako nga, 2 taon na ngayon, hindi ko nakikita lupa. Nang dahil sa kagagawa nila. At ang isa pang malaki nilang problema, ang basura. Dahil sa baha, hindi na sila mapasok ng garbage truck. Doon kami yumaman sa basura at sa tubig. Kaya sa halip na makatulong, para kay Edmundo de Leon, lalo lang pinalala ng proyekto ang kanilang sitwasyon. Sayang lang ako, pera na nagkaroon ng harang ay hindi tapos. Pakinabang ho doon. Flood lang at nakasama pa nga eh. Walang control. Wala yung control. Flood lang. Nakilala rin namin si Rene Cortez. Sabi niya, hindi naman daw talaga lumulubog sa baha ang kanilang lugar. Nung maliit po kami,
Nakakapag-tumbling pa po kami dito sa Bukirin. Kung kailan nga nagkaroon ng flood control tsaka naman lalong sumama ang karanasan namin dito, lalong lumaha ang pagbaha. Na dumating na sa puntong hindi na namin makita yung lupa dito sa paligid namin. Hindi nyo ba naisipang umalis? Kung sa naisipan ang problema, wala naman talaga kaming malilipatan. Wala naman kaming lugar na mapupuntahan para doon kami manirahan. Mahirap din namang magsimula ka ng bago na pupunta ka sa lugar na hindi mo naman kabisado yung lugar. Para sa tulad niya na may sakit sa puso ang asawa, dagdag kalbaryo ang pagharap sa baha araw-araw. Dapat maalwan kami. Wala kaming ibang iisipin. Makakapagtrabaho ako, makakapaghanap buhay ako, makakapamuhay kami ng maayos. Kahit na dumating yung sakit, okay lang kasi madali kami makakalabas ng bahay, magpunta sa pagamutan. Ngayon i-check up lang yung asawa ko, kailangan pa ng stretcher, dadaan kami sa tubig. Napakahirap po. At galit talaga, hindi naman namin dapat maranasan yung ganyang mga sitwasyon. Kaya ang mga residente sa Bulusan, suportado ang raling isasagawa ng Iglesia ni Cristo. Tama lang sa akin yung mag-rally ng mag-rally. Parusahan ang dapat parusahan. Alam ko ang Iglesia ni Cristo sa makatotohanan at na makabuluhan ang kanilang ginagawang hakbang. Kaisa po ako diyan sa flood control na yan, na sa gagawin nilang rally. Ito ay upang iparating sa pamahalaan ang hinaing ng maliliit na taong nagdurusa, bunsod ng kaginhawaan ng iilan, pero mula naman sa nakaw. Ang gusto ko lang po, maparusahan kayo. Ayun, gusto ko po maparusahan kayo. Bigyang hustisya po yung mga tao, buong Pilipinas, buong mamamayan, dahil sa mga ninakaw nyo. Maawa kayo sa mga mahihirap. Transparency, makita namin kung ano ang nangyayari sa investigasyon. Malaman namin kung yung investigasyon nila, lokohan lang. Mararamdaman naman po namin yun eh. Kasi yung hirap namin dito, hindi naman nila mababayaran yun, hindi nila matutumbasan. Yung hirap namin dito, kailangan namin may managot. Kailangan namin managot sila. Dito sa bagay na hindi sana namin dinaranas ngayon. Ang mga kababayan natin dito sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan, gigising na ang kani-kanilang mga tahanan nakalubog sa baha. Haharapin ang bawat araw na lulusong sa baha o di kaya'y magbabangka para lang magawa ang intindihin sa bawat araw. Matutulog na baha pa rin ang kanilang kaharap. Baha na hindi na sana nila problema kung naisagawa lang ng maayos ang mga proyekto na para sana sa kanila. Mula po rito sa Kalumpit, Bulacan, ako po si kapatid na Mar Oriondo para sa Iglesia ni Cristo News Network.